oras ko na talaga itong ginagawa at hindi pa ako tapos. Hello mga mi! So that's it. I'm your mama Sha and welcome back to our mini vlog series. Charot. Siyempre mga mi, i-intro muna ang mama nyo. Sa dami ba namang tutupiin ko ngayon? Charis. Today's video mga mi, ang bala ko lang naman talaga ay tupiin yung mga sinampay ko. Smeyo Marimar. Yes mga mi, wala akong kabalak-balak. Nalilinisin ko din palang mga kabinet namin. Totoo lang mga mi, abay matagal-tagal ko nang binabalak talaga ayusin yung mga kabinet namin. So umabot na lang talaga ng ilang buwan. Ewan ko na lang at ngayon ko lang talaga nagawa. Kung matagal na kitang followers, alam nyo na talaga ano yung pinakaayaw kong gawaing bahay, mga mi. Siyempre, ano pa nga ba, mi? Kundi yung pagtutupi ng mga damit, Charis. Pero dahil nga naumpisahan ko na, abay, kailangan talaga nating tapusin to kahit umabot tayo ng 10 oras, charot. Kaninang umaga nga pala, mga mi, bago nangyari itong lahat ng kaguluhan dito sa sala, pinapanood ako isang mommy vlogger na nagtutupi siya kung ano yung discarding ginagawa niya para siya sa cabinet yung mga damit nila. At ang ganda-ganda pa ng pagkatupi, mga mi. Siyempre, dahil taga-England tayo, gagayahin ng mama nyo, Charis. Kakapanood ko kasi ng mga mommy vlogger, ano tuloy ang natutunan ko, charot. Isip tuloy ako mga mi, bakit hindi ko nga ba ginagawa yung style na gano'n ng pagtutupi? Sadyang wala lang talaga akong ka-idea talaga mga mi. For today's video mga mi, abay operation gaya-gaya tayo, charot. Tal naman at inayos ko na yung cabinet namin. Bakit ba hindi ko na lang din linisin ito? Minsan talaga may kabuluhan din itong pag-vlog natin mga mi. Dahil yung mga gawain sa bahay na pinakaayaw mo, abay nagagawa mo for the vlog, diba? Pero ano pa nga bang gagawin mga mi, nasa bahay lang naman ang mama nyo. Yung totoo lang naman, abay ang mundo ko nakaikot lang sa bahay at sa mga anak ko. Sabi ko na lang talaga mga mi na life begins at 40s, Charis. Alain nyo ba naman, habang nadadagdagan yung edad ko, babago na yung trip ko sa buhay. Babago na rin yung gusto ko sa buhay, charot. Tulad ngayon, mas gusto ko nang nasa bahay na lang ako ng tahimik na buhay, Charis. Buti na lang talaga sa mga oras na ito ay hindi nangungulit yung dalawa kong maliliit. Syempre, si Kuya Sian, yung panganay ko, ay nasa computer as usual. Si Bunso naman na ayun, nakaupo nga. Hawak-hawak niya yung cellphone ni Kuya Sian. Nayagan ko na din siyang maghiram ng cellphone ng kuya niya. Dahil sa mga oras na yan, abay nagmumuryot yung bunso namin. Diyos meyo Marimar. Madali na nga ako dyan mga mi, dahil dumating nga yung kapatid ko at pamangkin ko dito sa bahay. Sabi ko nga sa kanila kung kailan naman busy ako, saka naman sila dumating, Charis. Kaya kasi ako ng kapatid ko na mamalengke daw kami. Sabi ko naman, abay tapusin ko muna itong ginagawa ko at ang kalat-kalat nga ng bahay. Ewan ko ba mga mi, kung kailan namang busy talaga ako. Kung talaga yung mga moment na may dumadating na bisita, yung mga kapatid ko, kung hindi yung mga pinsan ko. Hindi naman ako nagrereklamo mga mi, dahil nga pag pumupunta sila ng bahay, aba ang saya-saya ng mama nyo at may kamaritesa na naman, Charis. Wing back nga tayo dito sa ginagawa ko, ayan na nga, naglilinis na nga ako ng sala at tapos ko na nga ginawa yung pagtutupi ko. Ang tama at magpapalit na rin ako ng cover ng sofa namin. Sa mga oras na to mga mari, abay tudong-todo na tong kasipagan ng mama nyo, Charis. Diyos meyo Marimar, 5 hours ko din tong ginagawa, yung pagtutupi at pag-aayos ng kabinet namin. Yung pagod ko talaga dyan mga mi, abay lampas langit, Charis. Fast forward na tayo mga mi at gabi na yan. Tapos na din kami nag-dinner dyan. Siyempre fresh na yung mama nyo dahil tapos na nga ako sa gawaing bahay. Kaya na nga at naglalambing ako sa bunso namin. Sabi ko kay bunso kasi na pagod nga ang mama niya at nag-offer yung bunso ko ng massage. Siyempre tuwang-tuwa naman ang mama nyo. Itong bunso ko talaga ang napakalambing sa lahat-lahat ng mga bagets ko. Lambing din naman yung si Kuya Sian at saka si Kel, pero kakaiba talaga to si bunso, Charis. Mana talaga ang kalambingan sa mama niya, charot. Itong mga bagets ko mga mi ay iba-iba talaga ng paraan kung paano nila ipaparamdam sa mama nila yung pagmamahal, Charis. Alam mo yung pagod na pagod ka sa pag-aalaga sa kanila at pag-aasikaso, pero yung mga anak mo din yung nagtatanggal ng pagod mo, yun lang.